Gain po si VP Sara ng isang petisyon para ipatigil at ipabasura ang pagdinig ng Kamara de Representante ng pangalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ito po ay natanggap ng Korte Suprema at binigyan ng 10 taon para magkomento ang Kamara. Pero hindi po nabigyan ng temporary restraining order si VP Sara na kanyang hiningi para ipatigil nga po ang pagdinig dahil ang sinasabi nga po niya ang gagawin ng Kamara de Representante ay labag sa saligang batas. Unang-una, yung dalawa, bagamat na-dismiss ng complaint for impeachment, ay mga pinagbabawal na impeachment complaint na naging dahilan para lahat ng 4 na impeachment complaint na naihain ngayong taon nito ay pinagbabawal ng saligang batas. At syempre, yung kanyang rinireklamo na walang sufficiency in form and substance dahil ngayon pa lang nagpapasupina ng ebidensya ang Committee on Justice at pinapakuha ang mga SALN at mga bank deposits niya. Sa isang naunang broadcast natin, sinabi natin na walang legal na basihan yung pagsusupina ng mga bank records ni VP Sara dahil nakasaad sa ating Secrecy of Bank Deposit Law na tanging impeachment case lamang ang pwede magsupina ng ganyang mga bank deposits at ang nangyayari ngayon sa Kamara ay preliminary investigation pa lang para ma-determine kung magsasampang nga ng impeachment case sa Senado. Sinabi rin ni VP Sara na hindi po pwede na magkaroon ng mini-trial sa Committee on Justice dahil ang sole judge ng impeachment cases ay ang Senado. Now, nag-anunsyo na rin ang Kamara sa pamamagitan ng mga kongresista gaya ni Luistro at ni Adjong at ni Ridon na magpapatuloy ang pagdinig ng Kamara dahil hindi po nakakuha ng temporary restraining order si Inday Sara. Ang tanong, dapat nga bang magpatuloy ang Kamara ng investigasyon nila sa impeachment gayong meron ng nakahain na petisyon sa Korte Suprema na humihingi na ideklara na labag sa saligang batas ang kanilang ginagawang pagdinig, bagamat wala pang TRO. Sa batas po, meron tayong tinatawag na judicial courtesy. Ito po ang prinsipyo na nagsasabi na bagamat walang balakid para magtuloy ang isang mababang hukuman sa pagdinig ng kaso, samantalang meron ng petisyon na nahihain sa mas mataas na hukuman, dapat kung ang issue ay unang-una, related o kapareho doon sa issue na dinulog sa mas mataas na hukuman, at pangalawa, ang resolusyon ng petisyon sa mas mataas na hukuman ay magdedetermine kung dapat nga bang magpatuloy ang kaso sa mas mababang husgado. Kapag merong ganyang dalawang elemento, dapat ang mababang hukom ay huwag magpatuloy ng pagdinig ng kaso. Yan po ang tinatawag na judicial courtesy dahil ito ay pagpapakita ng respeto na isang mababang hukuman sa mas mataas na hukuman habang hindi pa nagdedesisyon ang mataas na hukuman kung saan kinu-question kung dapat nga bang magpatuloy ng pagdinig sa isang kaso ang isang mas mababang hukuman. Itong judicial courtesy neto ay pwede rin pong i-apply sa mga hearing na ginagawa ng Kongreso. Bakit? Well, meron na pong at least 5 kaso na nagsasabi na ang pagdinig ng mga kaso o ng mga investigasyon sa Kamara kasama ng impeachment ay subject to judicial review. Yan po ang naging desisyon doon sa napakaagang kaso na Arnault versus Nazareno, tapos yung Ermita versus Blue Ribbon Committee, at lately yung Francisco versus House of Executives, yung Gutierrez versus House of Representative, at syempre yung kaso ni VP Sara, Duterte versus House of Representatives. Itong mga kaso nito ay nagpapakita na bagamat ang impeachment ay dapat masimulan ng Kamara de Representante, nonetheless, itong proseso ng pagsisimula ng impeachment ay subject pa rin to judicial review. At bagamat ang Kongreso ay hindi isang mababang kapulungan na po pwedeng ma-applyan ng doktrina ng judicial courtesy, dahil ang mga pagdinig ng Kongreso, pag sila ay umaakto sa isang impeachment complaint ay subject to judicial review, pwede rin nating ma-apply ang konsepto, doktrina ng judicial doctrine or judicial courtesy dahil unang-una, ang issue na dinulog sa Korte Suprema ay kung tama ba yung proseso na
ginagawa ng Kamara de Representante at pangalawa, ang desisyon ng Korte Suprema, gaya na nangyari sa naunang kaso ni BP Sara, ay magdidetermine kung dapat ba magpatuloy ang investigasyon ng Kamara de Representante. Dahil itong dalawang elementang ito ay present dito sa kaso na pangalawang impeachment complaint na hinain laban kay BP Sara, naniniwala ako na dapat respetuhin ng Kamara de Representante ang doktrina ng judicial courtesy. Unang-una, dahil sa pagpapatupad ng impeachment proceedings, lahat po yan ay subject to judicial review. At ilang beses na nga po na napawalang bisa ng Korte Suprema ang proseso na ginamit ng mababang kapulungan. Nangyari po ito sa Francisco, nangyari po ito sa Duterte cases. At dahil nga po pwede na ang desisyon ng Korte Suprema ay magreresulta sa pagbabaliwala na ginagawang investigasyon ng House Committee on Good Government, naniniwala po ako na dahil po sa doktrina ng judicial courtesy, dapat po itigil na muna ng House Committee on Justice ang kanilang pagdinig sa pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Bottom line, ang Korte Suprema po, siya po ay co-equal hindi dahil siya ay merong kapangyarihan magbuwis, hindi dahil siya ay merong hukbong sandatahan. Ang kapangyarihan ng Korte Suprema kung bakit dapat bigyan natin ng respeto ang Korte Suprema habang hindi pa nagdedesisyon ay dahil ang kanyang trabaho ay itaguyod ang supremacy ng fundamental law of the land, ang ating saligang batas.